Magandang gabi Pilipinas, live mula rito sa Pag-asa DOST, narito na latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po sa pagkilos ang binabantayan nating low pressure area o LPA sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon nga pong alas 4 ng hapon, ito'y huling namataan 260 kilometers north-northeast ng Lawag City o katumbas po ng 70 kilometers west ng Basco, Batanes. Pero ayon kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, wala namang dapat alalahanin dahil within the next 24 hours ay inaasa tuloy ng makalalabas ng ating PAR ang nasabing LPA. Pero ganoon pa man, hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y lumakas at maging isang bagyo. Samantala, for tonight, apektado na nga po ng southwest monsoon ang Luzon, kaya't asahan po natin ng occasional rains. Dito po yan sa Ilocos, ganun din sa Cordillera at ganun din po sa Central Luzon at dito po yan sa atin sa Metro Manila. Gaya nga po ng ating nakikita, no? Ito nga po yung epekto ng habagat, yung mga kaulapan. So asahan po natin yung maulang panahon, dyan nga po yan sa mga nabanggit kong lugar. Ang Cagayan Valley naman po makararanas po ng light to moderate rain showers at thunderstorms at habang ang natitirang bahagi po ng ating bansa ay makararanas naman po ng bahagyang maulap na papawirin at asahan pa rin po natin ang isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, ayon sa ating Weather Bureau, ihanda na po natin yung ating mga payong at mga bota dahil ngayong linggo ay magiging maulan ang ating panahon. Ayon nga po sa weekly weather outlook ng Pag-asa, magiging maulap at maulan ang ating weather dito po yan sa Western Luzon kasama ng Metro Manila simula po yan bukas hanggang sa araw ng Biyernes dahil po yan sa presensya ng habagat o southwest monsoon. At maging alerto po sa lahat ng oras dahil ngayong linggo, inaasahan natin ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ang tanong nga ng karamihan sa atin, araw-araw na nga halos sa mga pag-ulan at apektado na rin naman tayo ng habagat. Pero bakit hindi pa rin tayo nagdedeklara ng panahon ng tag-ulan? Ayon sa Pag-asa, meron pa kasi tayong factors sa tinitingnan bago gawin ang nasabing deklarasyon. At isa sa mga crucial factors na ating kinoconsider ay ang rainfall o dami ng ulan. Ayon nga kaya ng Pag-asa, dapat ngay magkaroon ng 5-day period na may rainfall na 25 mm o higit pa at dapat sa tatlong magkakasunod na araw ay merong 1 mm na rainfall per day. Ang rainfall criteria na ito ay dapat ma-meet ng 5 mula sa 8 Type 1 climate stations ng Pag-asa. At ito ang Lawag, Vigan, Dagupan, Iba, San Jose Mindoro, Metro Manila, Ambulong at Coron. Sa Metro Manila, dapat maitala ang nabanggit na dami ng ulan sa alinmang tatlong stations ng Pag-asa. At ito ay ang Science Garden, Port Area, Sangli Point at Naiya. Ayon sa rainfall data ng Pag-asa for June 8, na-satisfy na nga po natin yung 1 mm rainfall mark sa Vigan, Lawag, ganun din po yan sa Iba at sa Dagupan. At sa nabanggit na rainfall data, nakasaad din po na halos araw-araw ay nakukuha na nga po natin ang kailangang dami ng ulan for the declaration of the onset of rainy season. Kung kaya't ayon kay Pag-asa Senior Weather Specialist Anthony Lucero, masasabing imminent o papalapit na nga ang panahon ng tag-ulan at ngayong linggo'y maaaring ideklara na ito. At para hindi mahuli sa mga balita sa lagay ng ating panahon, manatiling nakatutok dito lamang Panahon TV. Samantala para bukas si Haring Araw sisikat po sa ganap na 5:26 ng umaga at lulubog naman 6:24 ng gabi. At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Please follow us on Twitter at Panahon TV and please like our Facebook page. Hanapin lamang po yan, panahon.tv. Pwede rin pong bisitahin ang ating website, it's www.panahon.tv. Mula rito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Inyo pong kaagapay ang inyong weatherman. Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi and have a great week ahead.